Isang magandang hapon po, gabi na rin mga kaibigan. Latest weather update po tayo, pero bago yan, please wag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan ito nga pong lagay ng tropical cyclone sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon po kasi itong si Typhoon Shanshan ay namataan po ang lokasyon na may layo pong 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon mga kaibigan, at ang hangin po niya ay pumapalo na po ngayon sa 120 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo naman po sa 150 kilometers per hour pa northwestward ang kilo sa bilis po na 30 kilometers per hour mga kaibigan. Ito pong si Typhoon Shanshan nasa labas ng PAR ay may super typhoon category na po siya ngayon dahil lumalakas po siya ng lumalakas mga kaibigan. Pero ang kagandahan po nito, ito ay nasa labas ng PAR. Posible po itong magkaroon ng mahinang epekto dito po sa may bandang Central Luzon. Yung hangin niya po na umiikot dito nga po kay Typhoon Shanshan mga kaibigan ay posibleng maka-epekto. Bago natin yung balikan mga kaibigan, may syptosis din po tayo ngayon ng southwest monsoon na nakaka-apekto po sa western section po ng South Luzon, Visayas at sa area po ng Mindanao mga kaibigan. So forecast weather condition muna tayo para alam natin ang lagay ng ating panahon ngayong hapon. Sa area po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Sacsayhuaman mga kaibigan at BARMM, maulap po na kalangitan ng mararanasan dyan. Merong mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating naman sa gabi. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So yung posibleng impact nito mga kaibigan, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains po pagdating sa gabi. Samantalang dito naman po sa Metro Manila at the rest ng ating bansa, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. Meron po mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating naman po sa gabi. So inaasahan po natin dahil po yan sa localized thunderstorm. So posible pong pagbabaha pa rin sa mababang lugar, sa mga lugar na aking nabanggit, at landslide din po sa mga landslide prone area. So balikan natin mga kaibigan itong ating binabantayan na tropical cyclone na si Typhoon Shanshan mga kaibigan. Ito po ba may posibilidad no na maglandfall o dumaan dito sa may bandang Central Luzon mga kaibigan. As of now, maliit po ang chance nito na lumihis o dumaan dito sa ating bansa dahil kung titignan nyo sa ating live radar, ito ipapalayo na mga kaibigan. Pero meron pa rin po tayong isa pang binabantayan na kumpol ng kaulapan o cloud cluster, posibleng maging LPA within 24 to 48 hours, no? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, pag may super typhoon sa labas ng PAR, asahan po na may mga mabubuo mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa paligid po o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, lagi kong pinapaalala, ayon din po sa pagtala ng pag-asa, posibleng isang bagyo pa ang pumasok sa ating bansa bago po matapos ang buwan ng Agosto. So maging alerto at maghaging handa tayo anumang oras mga kaibigan dahil madalas po tuwing hapon hanggang sa gabi nakakaranas po tayo ng bugso ng malawakan at malakas po na pag-ulan dahil po yan sa southwest monsoon, hanging habagat sinasamahan din ng localized thunderstorm. Minsan may pagkulog at pagkidlat pa po yan nakasama mga kaibigan. So mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe for more weather update.